mga balita. Pacquiao, nagsampa ng kaso laban kay Quiboloy. Babaeng lider ng NPA, arestado sa Palawan. Licensure examination sa mga guro, nakatakdang gawin sa Marinduque. COVID-19 update sa probinsya, alamin. Trump, nagpahiwatig na muling tatakbo sa pagkapangulo. Men's volleyball team sa bansa, handa na sa torneo. Ellen, excited na sa wedding nila ni Derek Ramsey. Ikalawang Muslim na maestrado sa Korte Suprema, nanumpa na. Update sa lagay ng panahon sa probinsya, alamin. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque sa mga bayan ng Buwak, bayan po ng Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, sa bayan po ng Buena Vista, ganoon din sa bayan po ng Gasan. Ako po ang inyo po makakasama ngayon at magiging tagapagbalita, Kabayang Adrian Rosales. Ako naman, Romeo Mataak Jr. At ito po ang ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Formal nang sinampahan ni Senador Manny Pacquiao ng 100 million libel at cyber libel si Pastor Apollo Quiboloy, ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ sa Makati Prosecutor's Office dahil sa pagkakalat o sa pagpapakalat umano nito ng fake news. Nag-ugat ang kaso sa mga ipinahayag ni Quiboloy sa kanyang television program at social media post na si Pacquiao umano ang nagpasimula ng hindi pa natapos na Sarangani Sports Training Center na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Sa kanyang 13 na pahinang reklamo, sinabi ng senador na bata pa lamang siya noong 1996 kung kailan sinimula na ang proyekto. Humihingi si Pacquiao ng 100 million pesos na danyos dahil ginamit umano ni Quiboloy ang kanyang kapangyarihan at impluensya para magpalaganap ng kasinungalingan. Isaan niya itong pag-brainwash sa publiko at binahiran ang matapat na tagapaglingkod niya o ang paglilingkod niya sa taong bayan. Samantala na aresto sa isang manhunt operation na ikinasa ng iba't ibang law enforcement units ang wanted na political instructor at finance officer ng kilusang Larangang Guerrilla o KLG ng North ng Buenvenido Valliver Command na si Nine Bataan alias Maria at si Marcela Bataan kayo ng alas 4:45 ng madaling araw Setyembre 15 sa sitio Nagkolon Bantid Barangay Dikalakaw diyan sa bayan po ng Coron. Si Bataan ay kilala sa kilusan bilang si Katere, Kaelsa at Karen ay itinuturing na high-ranking leaders ng mga ranking leader ng mga rebelde. Siya ay inaresto dahil sa di umano'y may kinalaman siya sa pagpaslang kay SPO1 Marvin Adier sa San Vicente ilang taon na nakalilipas. Napag-alaman din na ito ay may patong na 600,000 bilang wanted sa ilalim ng DND at DILG. Ayon sa paunang ulat ng Coron Municipal Police Station, sa pamumuno ni Police Captain Erwin Plando, ang pagkakadakip kay Bataan
ay dahil sa warrant na inisyo ni na Judge Ramon Chito Mendoza ng Branch 45 ng 4th Judicial Region sa Brooks Point para sa kasong robbery with homicide at Judge Ana Lea Mendoza ng Branch 164 ng 4th Judicial Region sa Rojas para sa kasong murder. Walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ni Batuan. Kabilang sa mga unit ng manhunt operation ang Naval Forces ng West Philippine Navy, 23rd Marine Company ng Marine Battalion Landing Team, 3rd, at ganun din ang 3rd Marine Brigade ng Regional Intelligence Unit 4B, Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police, ganun din ang Provincial Office 401st BC, ganun din ang RMFC 4B, 2nd Palawan Provincial Mobile FC at ang JTF Malampaya. Sa kabila ng mahigpit na restriksyon, bunsod naman po ng umiiral na pandemya. Tuloy ang licensure examination for professional teachers dito po sa lalawigan ng Marinduque. Ang nasabing face-to-face examination ay nakatakdang gawin sa Setyembre 21. Nagpaalala naman ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Livelihood Management Development Office o at Public Employment Service Office sa mga alituntuning ipatutupad sa pagkuha ng nabanggit na pagsusulit kung saan ang lahat ng kwalipikadong examinee ay kinakailangang magpakita ng negatibong resulta ng kanilang RT-PCR test. Dapat ding mag-quarantine sa loob ng 14 na araw simula po sa Setyembre. Ito pa dapat nung Setyembre agis pa. Samantala, sa mismong araw ng eksaminasyon ay kinakailangang magsuot ng face mask at face shield ang naturang examiner o kaya ay yung kukuha po ng exam at kailangan din po itong magbaon ng alcohol. At mga kababayan, tayo po ay magbabalik dito po sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala, pero bago yan, nais po muna nating bigyan ng pagbati ang ilan sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon dito po sa ating programa. Kabayang Claire Lugdat na nanunood dyan sa Metro Manila o sa Maynila. Gayon din po sa lahat ng ating mga kababayan na nakatune in din sa ating pong local television sa Lucky 7 Channel 3. Of course, tayo po ay dumarating na sa inyong mga tahanan dyan sa bayan ng Gasan, Mugpog, at gayon din po dito sa bayan ng Buwak. Binabati po natin ang lahat ng ating mga kasamang lingkod bayan dyan po sa Department of Trade and Industry, sa pangunguna naman ng ating mahal na kaibigan, Provincial Director Roniel Macatol. Gayon din po ang kanyang mga kasamahan dyan po sa DTI na bukas makalawa ay magkakaroon po ng bagong programa dito po sa ating estasyon. Gayon din pagbati naman sa lahat ng ating mga kababayan dyan naman sa DANR sa Penro, sa pangunguna naman ng kanilang Penro o PNR officer Miss Amy Diaz, gayon din si Miss Cynthia Lozano and si Jelomy at si Michelle Macariola. Magbabalik po kami mga kababayan makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa timbang kaya magpa-deliver na. Oh, Soleil, 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 hey, hey, ako sa'yo'y panatalaga. Oh, Soleil, 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 hey, hey, kung may ginhawa ang buhay, dahil nandyan ka, Soleil, Soleil. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797.
sa lane. Dapat lang safe and reliable. Merong aabot sa 32 na dadagdag sa bagong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ito po ay ayon sa report ng PHO. Sa pinakahuling monitoring ng PHO, merong aabot sa 333 COVID-19 active cases sa probinsya at mayroon pong 21 mula sa bayan ng Santa Cruz, 33 buhat po sa bayan ng Torrijos, 112 mula sa bayan ng Buac, 4 na po sa bayan po ng Mugpog, 6 na po sa bayan po ng Gasan, at meron pong aabot na sa 67 mula sa bayan ng Buena Vista. 1,743 ang kabuang gumaling mula sa kabuang 2,391 na tinamaan ng sakit. Wala naman po tayong naitala na namatay ngayong araw mula sa kabuang 115 na nasawi. Nagbigay na po ng senyales na muling tatakbo sa pagkapangulo si dating US President Donald Trump sa kanyang pagdalaw sa 17th precinct ng New York Police Department o NYPD. Kasabay ng pagunita sa ika-20 taon ng September 11 terror attack, tinanong siya ng ilang kapulisan doon kung ito ay tatakbo pa sa 2024. Bagamat hindi niya direkta itong sinagot, ay nagpahiwatig ito ng interes sa muling pag-upo sa White House. Hindi rin maiwasan nito na banatan ang ginawa ni US President Joe Biden sa pag-alis ng mga sundalo sa Afghanistan, kung saan sinabi nito na isang malaking kahiyan ang nasabing desisyon. Kabaligtaran niya ngayon ang pamumuno ni Biden kumpara noong ito ay naupo bilang Pangulo ng Estados Unidos. Tiwala naman ang coach ng Men's National Volleyball Team ng bansa na mayroon pa rin silang matatag na kupunan. Kasunod ito ng pagkatungo sa ibang bansa para maglaro ng ilang mga pangunahing manlalaro ng kupunan. Sinabi ni Coach Dante Linsonorin na kumpleto ang kanilang kupunan para sa nalalapit na Asian Men's Club the Volleyball Championship na gaganapin mula Oktubre 8 hanggang 15 sa Thailand. Sa ngayon ay doble kayod ang ginagawa ng ensayo para sa nasabing torneo. Magunitang pumangalawa lamang ang pwesto ng volleyball team ng bansa noong 2019 sa Southeast Asian Games. At mga kababayan, batiin natin ang ilan sa ating mga kapamilya, mga kalalawigan na nakatutok po ngayon sa ating programa. Diyan si Esteva Rapista Elen. Magandang hapon kabayan. Batia daw po ako, Nati Revamonte. Magandang hapon din po sa inyong lahat, mga kapamilya. Gayun din po si Rani Garin. Sabi niya, abay, magandang hapon sa inyong dalawa. At ito, nanonood na naman ako sa nagbabagang balita na nila DJ Adrian at DJ Myong. Saan na po yung suso na niluto mo? Yan, sabi ni Rani Garin. Kala ko kung ano, medyo kinabahan akong i-pronounce dahil nasa balitaan kita. Pero yun pala ay suso. Yan, suso na inahigop at inaot
Nasupsup. Nasupsup at inaut-utan. Yan. Suso po ha, suso. Kasi mga kababayan, baka magulat yung ating mga kababayan kung ano ating pinag-uusapan. May post po, may vlog po si DJ Adrian hinggil po doon sa binili niya na suso dyan sa bahagi ng barangay Libtangin. So, yan. At naubos na. Kasusupsop, kabayan. Thank you sa iyong panonood at mabuhay po kayo na talagang walang sawa na sumusuporta sa ating programa. By the way, tayo po ay naka-live din sa ilang mga Facebook pages ang ating mga kasama. Diyan po sa Gwapong Marinduqueño. Yan, ito pong ating balitaan. Gayon din sa Marinduque ngayon. At sa ilang mga Facebook pages, of course, sa Philippine Information Agency. At dito rin po sa Marinduque News Network, ang ating official Facebook page. Pagbati kay Lisa Binsa, pa-shoutout po sa lahat ng Kimora family. Diyan po sa Bagakay, Buena Vista, Marinduque. Binabati rin pala natin ang ating provincial governor, ating ama ng lalawigan, Governor Presby Velasco. Of course, ang ating Speaker of the House, si Speaker Lord Alan Velasco. Ganon din si Vice Governor June Bacoro at sa kanyang team. Magandang hapon po. And of course, special greetings sa ating Bukal, Lynn Angeles ng 1st District ng Sangguniang Panlalawigan. Of course, dito po sa 1st District, of course, ang compose niyan ay Bayan ng Gasan, Mugpog at Bayan ng Buwak. Samantalang ang 2nd District ay sa aming Bayan ng Torrijos, Santa Cruz at Buena Vista. Ayan, at sa lahat po ng ating mga opisyal na maging ating mga mayor sa 6 na bayan ng ating lalawigan, magandang hapon po and happy viewing. Alright, magbabalik po kami mga kababayan, mga kalalawigan, makalipas lamang ang ilang hanap buhay mula po sa Department of Health. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vacunation! Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa sa timbang kaya magpa-deliver na. Ang Soleil, 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 ako sa'yo'y panatalaga. Ang Soleil, 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 kulay ginhawa ang buhay. Dahil andyan ka, Soleil, Soleil. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil, dapat lang safe and reliable. Ay tila isinaayos na o isinasaayos na ng magkasintahang Derek Ramsey at Ellen Adarna ang pagkikita ng kanilang mga ina sa Siargao. At sabi ay ito na rin daw ang inaabangang pamamanhikan ng aktor sa dating sexy star. Sa Instagram stories, nag-post po si Ellen ng video kung saan makikitang masayang nagbabanding ang kanilang mga ina na sina Remedios Ramsey at Miriam Go Adarna. Sa mga inilabas na palarawan, kasama sa nasabing pamamanhikan si Elias, anak ni Ellen kay John Lloyd Cruz at ilang mga kaanak.
Agad naman itong nirepost ni Derek sa kanyang IG kasama ang hashtag na mamamanhikan. Kahit wala pang petsang napag-usapan tungkol sa kasal ng dalawa, aminado si Ellen na excited siya sa planong pagpapakasal with her fiancé. Sa isang panayam sa kanila, sinabi nilang balak nilang magpakasal ngayong taon o bago matapos ang taong 2021. Ayan, at formal lamang nanumpa bilang bagong maestrado ng Supreme Court si dating Court of Appeals Justice Japaar Dimaampaw. Ang bagitong justice ay nanumpa mismo sa harap ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo. Si Dimaampaw ay ikalawang Muslim magistrate sa nakalipas na 34 na taon. Ang kaunahang mahistradong Muslim na dating Justice Abdul Wahid Bidin ay tinalaga pa noong panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Nagtapos si Dimaampaw ng law degree sa UE College of Law noong 1987. Taong 1988 naman inipasa nito ang kanyang bar examination. Si Dimaampaw ay 58 anyos lamang, ay isang Maranao mula sa bayan ng Lanao del Sur. Gayun din, eksperto po siya sa civil law, commercial law, taxation at sa Sharia. Ito po yung batas ng mga Muslim maging sa tinatawag po na Islamic jurisprudence. Nagtuturo rin ito ng civil law, taxation at commercial law sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Gayun din po dyan sa San Beda University, University of Santo Tomas, University of the East at San Beda College of Law dyan naman sa Maynila. At sa atin pong lagay ng panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa Kabikulan, Northern Samar, Oriental Mindoro at dito po sa ating lalawigan ng Marinduque, gayon din po sa bahagi ng Romblon. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang sa timog silangan ng Iral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Ang araw po ay lulubog mamayang alas 5:57 ng isang magandang hapon. Ayan, Opo. partner. Batiin natin ang ilan sa ating mga kapamilya na nanonood pa rin po dito sa ating balitan. Of course, hindi mawawala Tita Susan Nace ng Dream Favor Travel and Tours. Araw-araw na nating binabanggit si Tita Susan at si Tito Nelson. Aba, Tita Susan, maraming salamat sa pagpapahiram na naman sa akin ng iyong kayamanan at kay Clyde kanina. Thank you so much. And kay Tito Nelson, magpagaling ka Tito. At gayon din kay Bea, lagi nakakalimutan natin si Bea. At dyan nabatiin natin at sa lahat po ng ating mga kasama naman dyan sa Provincial Tourism Office, kay Kuya Jerry na palagi nagapadala sa akin ng link para umattend o dumalo sa ilang mga mahalagang virtual meeting naman ng Department of Tourism. Gayon din, special shout out kay Dr. Jerry Caballes ng Provincial Health Office at kay Miss Jenny Cabrera at kay Miss Michelle Festin na palagi pong nagbibigay sa atin ng mga mahalagang detalye hinggil naman sa status ng COVID-19 sa lalawigan at gayon din ang vaccination rollout. A special shoutout din sa ating Mayor Army de la Cruz Carrion ng bayan ng Buwak at namimiss ka na namin Mayora. Parang hindi ka na namin nakakadaupang palad nitong mga nakalipas na araw. Ang raming mga kababayan natin ang gustong-gusto ng magpaturok ng bakuna kontra COVID-19. Nakita natin kanina yan. And of course, congratulations and I would like to greet sa kanila pong anibersaryo, ika-118 founding anniversary ng Philippine Medical Association sa pangunguna po ng kanilang presidente sa Marinduque Chapter, PMA Marinduque Chapter, Dr. Arlene
Nebreha Labatete. Yan, si Doktoran Arlil ay napakasipag at naging kasama natin kanina sa kanila namang ginawang misa pasasalamat para sa kanilang pagdiriwang ng kanilang ng kanilang ika-180 na taong pagkakatatag bilang isang matagumpay na organisasyon. A special shoutout din kay Tita Marge Monteliano, Doktora Marge Monteliano. And sabi ko nga kanina sa kanya, sa tuwing siya ay nakikita ko, inaalala ko ang aking mahal na kaibigan at mentor na si Tito Roby Monteliano. Gayun din kay Ate Marby at kay Kuya Johan o Dr. Johan Monteliano, partner. Ayan, binabati rin natin si Tita Maida Lagran at si Dr. LC Barrios ng DepEd. Ayan, at ganun din kay Tito Eli Obligacion, magandang hapon. And also doon sa nabanggit mo, partner, nahingi ng suporta itong ating Philippine Doctors Association? Medical Association. Kasi mayroon pala silang entry sa national, yung pong parang kanta nila. Baka daw pwedeng matulungan ng mga Marinduqueño to like and share para doon naman makapasok yung mga Marinduqueño diyan sa nasabing event. Sabi ko naman kay doktora ay makipag-ugnay lang sa atin para mai-announce natin ng formal ito pong kanya pong request. Ayan, partner. Alright, gayon din, special shout out sa bahagi naman ng Governor's Office, of course, sina Blair, at mga kasama natin dyan, sina Yet, at gayon din sa kay Rani Garina, keep safe po sa inyong dalawa idol, at gayon din sa ilan pa po nating mga kasama, of course, sa mayor ng mahal kong mayor ng Bayan ng Mugpog, Mayor Leo Libelo. Thank you so much, at continue na po ang pagaling ni Lola dahil po yan sa gandang loob ng ating minamahal na mayor ng Mugpog na talagang umagapay para magkaroon tayo ng oxygen at madugtungan yung isa pang ng another life, yung aking Lola Ansay. Yan. Ayan, God bless. Napakabait talaga niyan si Mayor Leo. Talagang lahat naman ng mga mayor natin mababait. At nagkataong sila yung mayroong available na oxygen at naitulong. At doon pala sa nagtatanong regarding partner dito sa registration sa election. Hanggang katapusan po ng Setyembre, tanong din yan Tito Nelson doon sa mga gusto po magparehistro ay pwede po hanggang sa katapusan ng Setyembre. Setyembre. Okay. Sige po, yung mga nanonood po sa ilan pong mga platform natin, nakikita ko, nanonood si June Peralta dyan sa New Zealand. Magandang araw po dyan. Anong oras na dyan? 1 oras wari ang advance nila sa atin. Tama ba ako, kabayang Nestor? Gayun din sa ilan sa ating mga Facebook pages kung saan tayo ay naka-live ngayon. Itry nga nating tingnan dito naman sa bahagi ng sa Santa Cruz. Special shoutout kay Mayor Tonton Uy at kay Ate Susan Arellano Uy. Yan. Yan, binabati din natin yung ating mga tagapanood dyan sa Proud sa grupo, Facebook group ng Proud to be Marinduqueño sa pangunguna po ni mahal na Reyna Pem Oliveros. Ayan, sa lahat po ng mga viewers din dyan. Hoy, nakalimutan ko yung pangalan. Tinanong ko kanina yung kasintahan at inairog nung kasama natin dito sa studio. Bigla kong nakalimutan ang pangalan. Ano nga yung pangalan nito ay? Ayun, si Rachel Malapad. Yan. Okay, special shoutout daw mula sa puso ni Maki Nardo. Ayan, talaga naman. Sana all. Papasana all ka na lamang. See you later. Okay. Special shoutout din sa kay JC Logatok, yan, na nanunood daw, sabi ni Santino. At sa lahat pa rin po na ating mga kapamilya. Kay Gerson Mendez na nakita natin kanina bumisita. Sana ay tuloy-tuloy ang progreso at tuloy-tuloy na masungkit at makapag-uwi ng, sabi nga ni, ay isang karangalan para sa ating lalawigan. Ayan, at congratulations at hangad po natin na marami pang ganyan mga talent ang kumbagay makapagbahagi sa ating lalawigan.
Yung inasinta din daw ng ating technical dito. Oo. Batiin natin si Ayla Sol. Yan, na napakasipag at siya namang isa rin sa mga health workers natin na talaga namang sinasaluduhan, mga frontliners. Sinasaluduhan natin ang lahat ng ating mga magigiting na mga medical frontliners dahil ngayon nga ni po ay nakikiisa tayo sa kanilang pagdiriwang ng Philippine Medical Association. Of course, sa pangunguna ng ating mahal na Provincial Health Officer, si Dr. Gerardo Caballes, na kahapon ay kasama ko lamang sa virtual meeting with DepEd teachers. Gayon din si Dr. Rachel Garcia ng PEDOHO. Gayon din si Dr. Manuel Saratan, ang hepe naman ng Marinduque Provincial Hospital. Ayan. And of course, sa head naman ng nurse o yung sabi nga ni ay head nurse ng MPH, si nakalimutan ko bigla ang pangalan nito, basta alam mo na po yun. At sa lahat ng ating mga masisipag na mga nurses at mga technical staff dyan sa Marinduque Provincial Hospital, na kapag kinakailangan natin sila, sobra ang pag-asikaso, sobra ang pag-intindi nila para sa atin. Yan, maraming salamat sa ating mga frontliners. Hindi na matatawaran ng inyong dakilang sakripisyo para sa ating mga kababayan. Ay, batiin ko rin, speaking of ang mga medical frontliners and mga medical practitioner, mga frontliners, binabati ko rin si Dr. Isa Rehano Reyes, yan, ang anak ni Mamita. Yan, nandyan daw siya sa Maynila ngayon. Si Ate Dat at si Jason Malalad Hermosa, nakalimutan ko, dyan sa M. Luelier Express, at si Tita Romilyn Mataak, yan, dyan sa M. Luelier Express, Buena Vista Branch. Si Ma'am Cathy Pilar Grabe, dyan naman sa Middle East. Ganun din si Rosemary Cañete-Nete, si Mark Ordellano, at ang ating kasama si Hannah Gale. Yan po yung nasa atin namang Marinduque News Community. Yan, and si Kabayang Laila Morillo Perder ng Germany. Gayon din si Ate Ninette Patetico at si Ate Minalyn Palma ng Hong Kong. Si Ma'am Nice sa Japan nanonood din sa Tutu Noel. Ayan. So, si Marlito Marte ay nanonood talaga namang nagtandem pa ang mga DJ na gwapong-gwapo. Talaga namang solid na solid po ang inyong tandem. Pabati naman po sa mga taga-Tarog o Tarog. Tarog Mugpog, Marinduque, mga Makunat at Marte family. Pabati po mula sa Bonifacio Global City Taguig, sinito, Marlito Marte Makunat, salamat po. Yan. Hi, Kabayang Marlito, kumusta ka dyan sa Bonifacio Global City? Aba, social si Kabayan nandyan sa sabi nga ni ay sa Global City. Yan. Naalala ko tuloy yung sinasabi ni Sir Mark. Hindi niya alam sa loob ba o sa gilid. Parang sa likod pala. Ayan. Ayan. At sa ating pagkain pang kaluluwa, bago po tayo sa iba pang nating mga pagbate. Ayan, dito po sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 9, mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Yan, partner. Alright, so tayo mga kababayan, oras muna sa Pilipinas at sa buong kapuluan, medyo hapon na po. At yan po inihatid sa inyo ng Department of Health, ng Sun Cellular, ng Smart, gayon din po ng Sulain, at kabilang na rin po ang atin naman pong Watercare. And of course, ang Best Cafe 18-1, Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Gayon din po ang Purple Living at ang Toto Noel Head and Body Relaxation. Siyempre, hindi natin makakalimutan na Uncle Bogs at ang Chang Carwas ni Ma'am Aisel C. Yan, hi at Ate Aisel. Salamat sa pinadala mong masarap na, anong tawag dito ay? Nakalimutan ko na yung pinadala. Basta nakalimutan ko na. Basta yung mga masasarap niyang pagkain at lutong bahay. At hindi ako nakakalimutan hindi ipadalhan ng mga lutong bahay ni Ate Aisel. And kay Kuya, sa kanyang asawa. Si Sir Christopher. Ayan. Si Kuya Tupper. Ayan, at ganun din, antabayanan mo palagi, Monday to Friday, ang ating pong balitan sa sentro ng Pilipinas. Incoming na din po ang mga programs, ang programa ni Bucal Angeles. Ayan, ang programa po ng DTI at ang programa ni Mayora ng ating Bayan ng Buwak. Lynn Angeles on board, mga kapiling po natin siya.
every Monday dito po sa ating istasyon. Yan po si Vocal Lynn Angeles. Gayun din po, makapiling na rin po natin dito si Provincial Director Roniel Macatol ng Department of Trade and Industry sa kanila namang ka-winner, negosyo at consumer. Yan. So, ang rami ng mga programa and hopefully, we are looking forward na makabahagi din po natin dito. Of course, ang ating Mayor Army de la Cruz Carrion ng bayan naman ng Buwak. Kay June Angeles Nimer, kumusta po DJ Adrian and DJ Myong? Masaganang buhay po sa inyong lahat. At sa lagay po ng panahon pala, dito po sa bayan ng Buwak, sa pagkakataon pong ito ay napakaganda naman po ng ating sitwasyon, at wala tayong naranasan ng mga pag-ulan itong kaninang umaga. Kahapon ang lakas ng buhos ng ulan, hindi agad ako nakapasok. Pero unti-unti po medyo nakakaalarma yung pagtaas ng kaso ng COVID-19 dyan po sa bahagi ng bayan ng Buena Vista. Pero nagagalak tayo at sinasaluduhan natin ang masipag na masipag na pamamahala ni Mayor Antonio Uy dahil unti-unting bumaba po ang kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan. Pero dito sa bahagi ng bayan ng Buwak, patuloy po ang pagtaas at sana naman yung mga tinatamaan ng yung may mga symptoms, wag po kayong magtago. Bagkus ay ipaalam po niyan sa inyong mga barangay health workers. Ayan, at tuwa din tayo sapagkat yung mga naunang bayan na tinamaan ay talagang unti-unti na rin pong bumababa po ang kanilang kaso sa mga panahong ito. Pero partner, nananatili po tayo sa alert level 4. So mag-ingat mga kababayan at may nanonood din si Jennifer Pilar. Magandang hapon po sa inyo. Nanonood po ako mula sa San Pablo, Laguna. Gayun din po, nanonood din dito sa ating balitaan si Leonardo Karamat Mascarinhas. Pa-shoutout naman po din sa Duyay. Maraming salamat po and God bless everyone. At paalala din po sa bagong panuntunan diyan po sa bayan po ng Santa Cruz, ito yung announcement ng ating Mayor Jan Tuntun Uy na pinahigpit po nila yung boundary checkpoint nila. Although binaba na po nila sa mahigpit na GCQ, pero dun po sa mga boundaries, dun po meron silang paghihigpit. Alright, batiin din natin si kabayang, sino pa ito? Mga kababayan natin na nanonood. Palaging nanonood si, ito sa JMC yung inabilhan namin ng pagkain. Lagi nasabi na nanonood kami sa iyo. Hindi mo ako nababati. Nakalimutan ko na naman. Yan sa may sa may gilid nung Uncle Bugs, sa may harap, malapit sa Pure Gold. Yan. Alright, sige po. So maraming salamat sa inyo pong ginawang pagtutok at pagsubaybay sa atin pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. Sa pangalan po ng aming mga kasama dito sa aming studio na umaga pa lamang po ay talagang busy na. Mula po nung nagkaroon tayo ng regular program, ganun po talaga. Kailangan po natin ng continuous improvement, innovation, and programs para po maging engaging tayo at sabi nga niya ay maging relevant tayo sa mga kung ano yung mga nakaganapan at mga nangyayari sa ating lalawigan. Kasabay ng pag-aakyat natin sa taas, yung sinasabing ladder of success ay ang sakripisyo, perseverance, and industry. So, I would like to take the opportunity to express my sincerest appreciation to the rest of the team, specifically sa amin pong mga kasama dito sa aming director, Direk Mark Cesar Ola. Sa bahagi po ng, of course, ang kanyang assistant director, Mr. Santino Latorena. Sa bahagi ng technical, Mr. Chopit Lumagbas. And sa aming story editor, si Mr. Maki Nardo. Ako naman, Romeo Matac Jr. ang inyong naging tagapagbalita. At ako naman po ang inyong pong kabayan ni Adrian Rosales. At ito ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.